So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Formal nang inimbitahan ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte para personal na dumalo sa impeachment hearing nitong darating na March 25, araw ng Miyerkules. Tatalakayin sa pagdinig ang ground rules at paunang proseso sa mga reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Kabilang sa agenda ang discussion on impeachment hearing ground rules at ang initial hearing on the impeachment complaints na inihain ng dalawang grupo ng complainants. Nakalista rin sa agenda ang other matters, kabilang ang action sa mga nakabingbing misyon o kahilingan para sa supina, schedule ng masusunod na pagdinig at pagtukoy sa mga resource persons at testigong iimbitahan para sa unang full hearing na nakatakda sa April 14. Naniniwala si House Committee on Justice Chairperson Representative Jervy Luistro na dapat ay si Vice President Sara Duterte ang magpresenta ng ebidensya na magpapatunay na inosente siya. Sa isang panayam, sinabi ni Luistro na dapat ay personal na dumalo si Duterte sa mga hearing ng impeachment complaint laban sa kanya kung gusto nitong pabulaanan ang mga akusasyon sa kanya. Dahil dito ay hindi niya pinapayagan ang mga abogado ni Duterte na mismo magpresenta ng mga ebidensya o mag-cross-examine ng mga witness. This is just a preliminary investigation. That is why the participation of lawyers is not encouraged. Ani Luistro, yung sinasabi natin na nakukonceive natin na it's the lawyer speaking for the respondent. That should happen in the trial. Dagdag pa niya. Samantala, nagbabala rin si Attorney Jinky Luistro na maaaring maharap sa contempt ang mga bangko na tatangging sumunod sa direktiba ng komite na magsumiti ng mga bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Luistro na may kapangyarihan ang komite na obligahin ang pagsusumite ng mga dokumentong mahalaga sa investigasyon. Ayon sa kanya, ang hindi pagsunod sa isang legal na kautusan tulad ng supina na inilabas ng Justice Committee ay maaaring magbunga ng kaukulang pananagutan sa ilalim ng batas. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records considering that they are protected by the bank secrecy law. As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena of bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet
of the bank record protected by the Bank Secrecy Law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth, no? So, ito naman, in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt, no? Opo. As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. Opo. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang po natin dito, tapat na dahilan to move forward. Okay. Opo. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Opo. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. Okay. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceeding. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis.
We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding. The same is true dun sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yung paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justification why we should proceed to hearing proper. No? Opo. And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed to respond directly to the allegations of offenses and grounds which could have convinced the justice members not to vote in towards the declaration of sufficiency in ground. Okay. Na sana na-prevent yung pagtutuloy-tuloy doon sa Okay. hearing proper. Alright, ang mahalaga muna, no? So you have the House Panel Committee already finding the two complaints, both the third and the fourth, having sufficient grounds. Una, let's explain sa ordinaryong mamamayan, ano ba ang kaibahan ng sufficient grounds at sufficient in substance? Right. Pag sufficiency in substance, we are supposed to decide based on the complaint. No? As a matter of fact, it should be based on the face of the complaint and the attachments if there are attachments. No? You will remember after our declaration of sufficiency in substance, pinasagot natin ang respondent. We issued a notice to the respondent to file an answer within the period of 10 days. And indeed, nag-file naman. That answer should be considered as well in the determination of sufficiency in ground. No? As a matter of fact, not just the answer. Kasama dapat yung reply. Ang problema lang, nag-waive ang complainants to file a reply. Kasama din dapat yung rejoinder. Kaya lang, because of the waiver, there is no reason to anticipate a rejoinder. No? So, kung yung sufficiency in substance, naka-base lang sa complaint, dito sa sufficiency in ground, it should be based on all the responsive pleadings. Complaint, answer, reply, rejoinder, including the affidavits which they will be submitting or they submitted and the evidence which are available already. No? So, this sufficiency in ground is actually the trigger point or the question whether or not the impeachment proceeding shall proceed to the next step, that is the hearing proper. Okay, is this a new addition? Because in the last three impeachments, no, coming from ERAP, from Renato Corona, Merceditas Gutierrez, hindi ganito ang naging sistema, Representative Luistro. So, dito naman, you are calling for a hearing proper pa. Is that correct? You've That defined is it correct. as a mini trial or hearing proper. That is correct, Karen, no? Okay. You remember, Karen, most of the impeachment complaints that happened in the past was done by way of one-third vote. Yeah. Kaya, wala tayong nakitang proceedings before the Justice Committee. As a matter of fact, ang natapos lang daw talaga na proceeding in the Justice Committee is the Sereno impeachment complaint, where in fact nagkaroon din daw ng mini trial. Well, that is in as far as the officials of the House are concerned, not the congressmen, but the committee secretaries and the people working behind the Justice Committee. No, so to your question, ito ba'y bago o luma? This is luma. This is part of the rules in the past impeachment proceedings. But what is the difference now? Remember that the first impeachment complaint was declared unconstitutional. That is the impeachment complaint filed in the 19th Congress. And of course, the justice members now are very cautious. They are very cautious in complying with every step of the rules of impeachment of the House of Representatives. And that is why, considering that this determination of sufficiency in ground is a significant part of our rules under Section 7, because if we don't do this, this might open an opportunity
for the other party to raise again an issue by way of petition to the Supreme Court. Gumagapang kami Ayun. Karen sa rules. Gumagapang kami. That's why I always say we have been very conservative in our approach in this impeachment complaints because we do not want to be a subject matter again of another petition possibility to declaration of unconstitutionality of the any stage of the impeachment proceeding, no? So it is more of us being very, very careful this time to avoid No. what happened in the first impeachment complaint. Okay, so for the audience, I'd like to read your 5 steps, no? 5 steps in the impeachment that the House Justice Committee must pursue. Number 1, yung filing and referral to the Committee on Justice. Number 2, determination of sufficiency in form and substance. Tapos na yon. Number 3, determination of sufficiency in grounds. Tapos na yon. Pang-apat, hindi naman trial, but nakalagay, hearing the presentation of evidence, memoranda, and witnesses. Okay, That's correct. so what will we expect in this particular stage? Kasi ang sabi ni Attorney Michael Poa, they can't cross-examine anyway. Walang cross-examination. And There if the is. Vice President... There is under the rules. Under the so- rules, there is. So they can cross-examine a witness. However, Karen, the direct examination and the cross-examination must be conducted by the justice members alone. I The see. lawyers are not allowed to participate yet Oh, yun nga. in the Oo. proceeding before the Justice Committee. No? Yeah. As a matter of ang fact, tanong, their hindi ba participation... ito, Just Representative. to finish, Yeah, go Karen, ahead. the participation of the lawyers in the proceeding before the Justice Committee is limited to assisting the parties or their client. So that means uupo ka lang sa tabi ng client at i-assist mo siya while he answers or participates in the impeachment proceeding before the Justice Committee. Yes, Karen? Okay. So, Representative, if Vice President Sara Duterte does not attend, right, she chooses not to attend, then the lawyers will not attend. Ano pa ang i-hear ninyo? One side lang magpe-present. What is important, Karen, we are giving her the opportunity, right? Whether she attends or not, it will be her choice. It will be her decision. Ang importante for the Justice Committee, we afforded her the right to due process, no? So, correct. Unang magpre-present ang complainant. Okay. We're losing Representative Luistro because she's Considering that actually... this is Okay. just Go a on. proceeding before the Justice Committee, similar to a preliminary investigation by a fiscal in a criminal Yun. case, no? Oo. Where the participation of lawyers are actually not encouraged, no? Talagang mas maganda na mag-participate ang ating Vice Presidente for her to be able to present her evidence and her witnesses because this will be considered in the determination by the justice members of the existence or non-existence of probable cause. Because you are correct, Karen, when you said, how will she present her evidence if she will not attend and the lawyers are not allowed yet to participate? You're correct on that. Oo. Kasi, Representative, ang tanong dito, is the House Justice Committee, are you taking the role of the impeachment court? Kasi No. it's in the, okay, yan ang pag-usapan. No. By having No. this hearing, hindi ba That is- dapat sa impeachment court ito ginagawa? That is why, Karen, I call the proceeding, the hearing proper before the Justice Committee as a mini trial. Mini. To distinguish it from the full-blown trial which will happen in the Senate. No? The purpose of this hearing proper, or which I describe as a mini trial, is to give opportunity to both parties, the complainant and the respondent, to present their witnesses, to present their evidence, so as when we determine the probable cause, the justice members will be guided. May probable cause ba? Considering the evidence presented by the complainant and the counter evidence presented by the respondent. That's why this is very significant for the respondent to consider, no? Kasi this is the opportunity for her to counter the evidence of the complainant. And if she doesn't counter, of course,
anong mangyayari dito sa evidence ng complainant? It will be unrebutted. In which case, there's a possibility na magkaroon ng probable cause because these are unrebutted, no? Okay, is there a limitation to how long you can conduct, meaning the House Justice Panel, how long it can conduct this mini trial or the hearing of presentation? What's your limit? The only limitation we have is the 60 session days, no? Okay. The 60 session days which is given to the Justice Committee to finish the entire proceeding before the Justice Committee and bring the committee report to the plenary. Okay, because some sources say, and nakita naman natin in the past, candidates can be destroyed by holding the hearings for so long. One that happened to former Vice President Jejo Marbinay. I remember the hearing that went on so long in the Senate at one point, di ba? So, ang tanong ng ilan is, will the House Justice Committee use this opportunity to, kumbaga, pahahabain nyo itong hearing ng presentation para masira ang reputasyon ng Vice Presidente instead of just voting on it, deciding it's sufficient, letting the plenary decide, padadala ba yan sa Senado, and then you have the Senate convene as an impeachment court. Definitely, Karen, no, the purpose of this hearing proper is not to destroy the reputation of the Vice President. The purpose of this hearing proper is to provide avenue for both parties to present evidence. And this evidence are very significant in the determination of probable cause. So to your question, how long are we going to hold this hearing proper? It depends on the amount of evidence. Kung maraming ebidensya, it will take long. Pero kung kukunti ang ebidensya, it will take a short period of time. So that's how it is, Karen. But basta ang importante, Karen, magkaroon ng basis ang justice members in the determination of probable cause. Because how can they determine probable cause if the parties will not present their respective evidence supporting the impeachment complaint and the motion to dismiss, the desire for this impeachment complaint to be dismissed, no? Kasi ito naman yung prayer dun sa answer, the dismissal of the impeachment complaint. But then what's interesting is what happens if you only have one presenting. You'll only have the complainants presenting. The camp of the Vice President will not be responding. Nagpe-present. And you are obligated to remain neutral, meaning you yourself. That's correct. You can't question. So most likely you have committee members who will agree to the presentation of evidence, or maybe you have a few in the Justice Committee who will question it, but most likely you'll have many agreeing to the presentation of evidence. Because you have Laila De Lima there, the Representative Laila De Lima. She was one of those who endorsed the complaints. Representative Tino is also there. Yeah, you're correct about that, Karen. That's why it's important for the Vice President to avail of this opportunity in the hearing proper to present her evidence. Otherwise, the evidence of the complainant will appear to be unrebutted. Hindi na question, hindi na counter, di ba? Pero ang tanong ko kasi, kung may evidence ang Vice President, won't they want to reserve that in the hearing proper? You mean the hearing proper before the Justice Committee? In the trial? Yes. Well, if that will be their strategy, if that will be their position on whether or not they will participate in the hearing, then they should anticipate that this impeachment complaint will indeed be transmitted to Senate. Because right now, there is a chance na ma-dismiss in the determination of probable cause. There is a chance na hindi siya suportahan ng at least 1/3 dun sa floor, di ba? If the evidence of the Vice President will be presented, no? Kasi makikita ng mga justice members, ng mga House members, so they have an opportunity to say na, hindi naman pala malakas yung ebidensya because the evidence of the Vice President were able to counter the evidence of the complainant, no? But if their position, Karen, is not to participate, then that is tantamount to saying na matratransmit talaga ito sa Senate because unrebutted ang evidence ng complainant. Oo. As a matter of fact, Karen, ganyan na nangyari sa sufficiency in ground eh.
Oo. Ganyan na nangyari sa sufficiency in ground, no? Kasi yung naririnig ko kahapon lahat sa justice members, wala naman sinabing depensa eh. Hindi naman ni-respond yung mga allegations of offenses eh. So to them, standing yung allegations sa complaint. Kasi hindi question, hindi ni-rebut, hindi sinagot, no? As a matter of fact, sabi pa ni Kong Rufus, no? Alam mo naman si Kong Rufus, laging maraming baong argument yon. But this time around, ang sabi niya, I totally agree, we need to proceed to the hearing proper. Ang bilis niyang nag-manifest ng position. It's because the allegations in the answer did not address directly in the allegations in the complaint. So, the thing is, the allegations in the complaint appear to be unrebutted. The allegations remain standing kasi hindi sila question, hindi sila sinagot, hindi sila ni-rebut dun sa answer which was filed by the respondent. Anong laman ng answer? Ang laman ng answer is merely an allegation of violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which are not cognizable anymore by the Justice Committee. These are matters cognizable by way of petition to the Supreme Court, no? And to add, Karen, ang sabi ko nga kahapon, kahit ang title ng pleading mo is answer, you should judge the pleading based on the body, based on the contents, based on the allegations. And to most of the members, ang sabi nila, this is not an answer. This is a motion to dismiss. No? So ganyan, is that ganyan, right? Oo. ganyan ang mangyayari, Karen, no? Kasi kung sumagot sana ang Vice Presidente dun sa mismong allegations of offenses and grounds, may chance na ma-declare na insufficient in grounds. Kasi na-rebut niya eh. Diba? Pero hindi niya sinagot directly eh. So, it appears to be unrebutted. Kaya, may wala kang nag-object dun sa motion to declare it sufficient in ground. Diba? Unanimously approved, no? So, yung ating hearing proper, kung hindi sila magpa-participate, this might be a similar situation na magiging unrebutted ang evidence to be presented by the complainant. In which case, yun lang ang magiging basis ng justice members in deciding whether or not probable cause supports the impeachment complaint. No? Okay. My last question, Representative Luistro, is we do know that an impeachment trial is both legal but more so political. And that's a global standing on what impeachment That's correct. trials are. Is it possible that really the Vice President, her camp feels, what's the point? I mean, the supermajority in the lower house is held by the president's supporters who voted for my first impeachment, no, that was declared unconstitutional. You know, they could be saying it's the same personalities, but naman sila magbabago? Eh sila rin naman ang bumoto nun na ma-impeach ako. So, in other words, parang may get it over with, or we can't expect a fair trial or even a fair votation in the plenary. I think that statement, Karen, is misplaced, no? Sapagkat bagaman itong impeachment process, you're correct, is not only legal, it is likewise political. Remember, we have our own constituents in our respective districts. Nanonood yan. Naka-live stream lahat ng proceeding before the Justice Committee. It's not enough that the justice members will consider the position of their political party. It is necessary that the position of the political party, which will be the decision of the justice member, is supported also by the evidence which will be presented in the proceeding. Otherwise, you might be the subject matter of the judgment of your own constituents in the next election, no? So for us justice members, no, bagaman yes, it is political. Of course, we are conscious. May ebidensya ba? Malakas ba ang ebidensya? Because if otherwise, at boboto kami in favor of approving the impeachment complaint, no? Eh magagalit sa amin ang constituents namin because we are causing political harassment to the second highest official of the land. That is why, itong proceeding na ito is to give opportunity then to the justice members to decide on the impeachment complaints on the basis of the evidence available. Otherwise, they might be judged by their own constituents. Okay, this one, I want to ask you this question that has nothing to do with your position as Justice Committee Chairperson. But do you believe that the Vice President declaring
that she will run in 2028 for president. Do you believe this will influence your colleagues on how they will vote? It's a very big possibility, Karen, because all of us are political personalities with political interests, and we are conscious about what will happen in the 2028 election, no? But of course, hindi naman lahat. May mga members din naman ng House of Representatives and even Justice Committee who see this more as a constitutional duty that they need to discharge in favor of the sovereign Filipino people, no? Pinagtiwalaan tayo ng taong bayan. Kaya kailangan natin itong gawin ng maayos at in accordance with the available evidence. But to your question, yes, that's a very big possibility. All right. On that note, I want to thank you so much for joining me today. And just for the record, are you starting the mini trial hearing proper this morning? We will be starting on March 25. We Okay. announced the few schedules that we have already for the purpose of the hearing proper. That will be on March 25, April 14, April 22, and April 29. Reason why we need to advance these dates is because we are on a recess. At kailangan nating bigyan ng pagkakataon ng justice members makabuelo to travel from their district to the House, no? Para maka-join sila sa impeachment proceeding. On that note, thank you always for joining me. And while you are on the way to the lower house, each and every time, thank you so much. Thank you. I'm on my way to Batangas. Okay. Wow. No, I have to hand it to your Wi-Fi, the signal. I stop in a gas station to be able to finish this interview. All right. Thank you so much. Eto mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong matindi itong babala ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman ng Senate ay ng House Justice Committee. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, masasite in contempt ang mga bangko o kung sino man ang inorderan ng Justice Committee na mag-produce ng mga bank records, iba pang financial records ni Sara Duterte. Yan ang mga kabunyog Kay Rizal de Verdillo, shoutout sa iyo. Kay Ziki Guapo, hello po, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Shirley Flores, kay Luisa Rialin. Shout out sa inyo, sa iba pa nating mga viewers, sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Batiin ko si Kabunyog Cadiz de Leon Maricel, si Joe Partosa. Joe, ang tagal kitang hindi nakita. Si Medi Garo Sarangay, Pablo Suzette Cunanan, si Nolito Mitra, Tuto Aremes, kay Connie Lopez Fala, si Kabunyog Manuel Lucem Salisales, kay Arnel Lizano, kay Bilya Estoque, kay Ben Yobs, kay Joselito Samson, Edward Pinafiel, kay Merly Wagner, Jolito Camos, Chi Uwisob, si Kabunyog Emerit Quinco, kay Joe, salamat sa pag-send ng stars, kay Gian Carlos Sabio, nanonood sa atin sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, shout out sa iyo. O yan mga kabunyog, itong natin ngayon, nilinaw ni Congresswoman Beatrix Luistro yung pagsubpina ng mga bank records ni Sara ay within sa power nila. Yan ay nasa kapangyarihan nila yan. Mayroon silang power sa ilalim ng konstitusyon, sa ilalim ng batas. Kaya kapag sinubpina nila ang mga bank records ni Sara Duterte, ito ay dapat sundin ng sino mang pinapadalhan ng order ng Kamara. Mga kabunyog. Kasi pag subpina kasi order yan na kapag hindi mo sinunod, masasite ka in contempt. Masasite ka in contempt. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang Congress kasi mayroong contempt powers. Mayroong contempt powers. Nakikita naman natin yan sa mga investigations in aid of legislation. Doon pa nga lang
investigation and aid of legislation pa lang, kapag pinadalhan ka ng subpoena, tapos hindi mo sinunod, isa-cite ka in contempt. Pag na-cite ka in contempt, o-orderin kang ipa-aresto. Kaya yung mga opisyal ng bangko na hindi susunod yan, pwedeng ipa-aresto kasi isa-cite in contempt yan. Kaya, kung alam naman natin yung mga investigations in aid of legislation, nakita na natin yung ganyang power ng Kamara at ng Senado. Eh, dyan pa kaya na impeachment yan? Kung doon sa simpleng nag-i-investigate lang ang Kamara o ang Kongreso, ang Kamara, ang Senado, investigation pa nga lang in aid of legislation, mayroon na silang contempt power, eh lalo pa dito, impeachment ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Impeachment ito, napaka-importante nito. Mayroong powers, mayroong subpoena power. Ang tawag natin sa kapangyarihang magsubpoena, subpoena power. Yun namang, kapag hindi sinunod ang subpoena mo, isa-cite mo in contempt, ipapa-aresto mo, papakulong mo, contempt power naman yan. Contempt power naman yan. Ngayon, basahin natin mga kabunyog. Basahin natin ang sinabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Ito. Ayan, ipakita ko. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ganito. The Justice Committee can compel. Ayan The Justice Committee can compel the production of documents by way of subpoena. And ang consequence nito, they can be cited in contempt. That is how it is being addressed in case it will not be obeyed or responded to by bank. Yan Malinaw yan Galing yan kay House Justice Committee Chairperson Beatrix Listro. Pwedeng i-compel. Hindi pakiusap, compel. Pag sinabi mong compel, pilitin. Pilitin. May puwersa yan. Compel Kasi subpoena nga yan The Justice Committee can compel the production of documents by way of subpoena. Ang subpoena kasi mga kabunyog, iba ang subpoena. Kapag invitation lang yon. Pero kapag subpoena, may halong pamipwersa na yon. Hindi pwedeng hindi mo sundin. Order na yon. Subpoena Ngayon, ang subpoena, dalawang klase dyan. Subpoena ad testificandum. Ibig sabihin, magte-testify. Papa-attendin mo doon sa hearing ng Kamara, sa Justice Committee, kung sino man yung dapat magbigay ng kanyang testimonya. Ad testificandum yun. Subpoena ad testificandum. Pero pag sinabing subpoena ducis tecum, ibig sabihin, i-produce mo ang documents. Ngayon, pwede rin naman subpoena ad testificandum. Halimbawa, yung official ng bangko, subpoena ad testificandum. Tapos, ipapadala sa kanya yung mga documents para i-present niya, subpoena ducis tecum. Subpoena yan. Ngayon, kapag hindi sinunod ang subpoena na yan ng Justice Committee, ang consequence niyan, isa-cite sila in contempt. O pwede silang makulong pag hindi sinunod. Yan mga kabunyog malinaw. Malinaw. Kaya ito mga kabunyog nagwa-warning na dito si Congresswoman Beatrix Listro, hindi pwedeng baliwalain ang mga subpoenang ilalabas ng Justice Committee. Kasi may ilalabas talagang mga subpoena May mga subpoenang ilalabas. Sigurado yon. Ngayon, nagwa-warning na si Congresswoman Beatrix Listro, huwag babaliwalain ang subpoena na yan. Mayroon silang powers na mag-issue ng subpoena. Basahin natin mga kabunyog yung Ayan Dinownload ko ito. Ayan Sa rules ito ng House of Representatives, ito yung kanilang rules. Okay, lakihan ko para mabasa natin. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavits and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed,
The committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. If it finds that sufficient grounds for impeachment, if the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. So yan ha. The committee shall have the power to issue compulsory processes. Ang sinasabing compulsory processes dyan, yan na yung mga subpina. For the attendance of witnesses, yan na yung subpina ad testificandum. And the production of documents, yan na yung subpina ducis tecum and other related evidence. Yan na yan mga kabunyog. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na bank secrecy. Mayroon tayong tinatawag na bank secrecy. Yung bank secrecy law, pwede mo lang yan i-invoke sa ibang bagay. Pero ang exception sa bank secrecy law in cases of impeachment. Hindi pwedeng i-invoke ang bank secrecy law in impeachment cases. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Kumbaga, hindi pwede mong i-invoke ang bank secrecy kapag impeachment ang pinag-uusapan. Ayan mga kabunyog. Ang isa pang remedy na pwede dyan, ang ombudsman ang isusubpina ng DOJ ay ng Justice Committee. Isusubpina ang ombudsman naman ngayon ang magsusubpina sa AMLAC. Kasi may power sa ganyan ang ombudsman eh. May power din sa ganyan ang ombudsman. Kaya kayang ma-produce yan mga kabunyog. Yung mga bank records ni Sara, kayang ma-produce yan. Kasi within yan sa powers ng Kamara. Okay? Kaya yung mga nagsasabi dyan na bank secrecy, ang impeachment ay exception sa bank secrecy. At yung power na yan ng Kamara na magsubpina ay within yan sa powers ng Kamara. So, ano ito mga kabunyog kaya nga, sa isang banda rin, di ba sinabi ko na tuminsan, maganda rin na dumaan muna sa Justice Committee itong impeachment ni Sara. Kasi at least mapuproduce na yung mga bank records. Kasi pagdating sa Senado, baka pagdating sa Senado sa trial, nag-motion yung mga prosecutor na magsubpina ang Senate as an impeachment court, baka hindi i-grant ng Senate impeachment court. Di ba? Kung dun yan sa Senado, trial. Tapos saka magsusubpina ang prosecutors. Siyempre magmo-motion ang mga prosecutors. Sasabihin, hihilingin sa Senate as an impeachment court na mag-issue ng subpina para isubpina yung mga bank records ni Sara. Paano kung hindi mag-issue ng subpina ang Senate as an impeachment court? Kasi marami doon kakampi ni Sara. O di problema yan. Pero dito hindi na. Sa Kamara pa lang isusubpina na. Kaya pagdating yan sa Senado, dala-dala na yung bank records ni Sara. O yan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, bakit naman kasi kailangang isubpina? Within sa powers yan. Binasa ko naman sa inyo yung rules. Diba? Nandun sa rules eh. Nandun sa rules. May power ang committee na gumamit ng mga compulsory processes. Sa amin mga kabunyog na abogado, ang term dyan, compulsory processes. Ang compulsory processes, yung subpina ad testificandum para i-require mong mag-attend, mag-testify ang tao. Ang witnesses. Pero kung ang isusubpina mo ay i-produce ang document, subpina ducis tecum. Pero may pagkakataon din na pareho pinapa-attend tapos pinapadala ang documents. The subpina ad testificandum yan saka subpina ducis tecum. May power niyan ang Kamara. Okay? So, abangan natin yan mga kabunyog. Ang malinaw dito, nag-warning na si Congresswoman Beatrix Sulistro, gagamitin nila yan. The Justice Committee can compel
the production of documents by way of subpoena. Yan ha. Ito naman, mga kabunyog, itong mga DDS, nag-iingay ngayon, wala daw due process. Bakit daw yung mga abogado ni Sara hindi pwedeng mag-argue doon sa House? Bakit daw doon sa Justice Committee hearing na gagawin simula sa March 25, si Sara lang ang pwede na magdepensa ng sarili niya? Yun na naman. Ginagawa na namang issue yan ngayon. Mga kabunyog, ginagawa na namang issue, wala daw yung due process. Bakit daw walang kasi ganito Sara Duterte, not lawmakers or lawyers, should present evidence to rebut impeachment complaints. Yan ang sabi ni Jerbel Luistro. Malinaw si Sara Duterte mismo ang dapat mag-present ng kanyang mga ebidensya para maribat ang impeachment complaints. Kasi ganun din naman yung complainants. Yung complainants, hindi pwedeng abogado nila ang mag-present. Hindi pwede. Hindi rin pwedeng yung mga mambabatas o congressman. Hindi. Ang kailangan mag-present ng evidence ay yung complainants in support sa complaint. Tapos yung respondent naman, si Sara, pwede rin siyang mag-present ng kanyang mga ebidensya at mga testigo. May power siya doon. Ngayon, pwede ba siyang magdala ng lawyers? Yes. Pwede. Dalhin niya na yung 16 na lawyers niya. Pero mag-a-assist lang yon. Hindi pwedeng yun yung magsalita. Bakit naman ganon? Yun ang sabi ng mga DDS. Bakit naman pagbabawalan yung lawyers na magsalita? Hindi pa naman trial yan Hearing pa lang. Hindi pa yan impeachment trial. Nasa pa lang ito? Nasa level pa lang ng Justice Committee. Committee hearing pa lang ito. Pag committee hearing, ang magsasalita lang dyan, yung mga kongresista, saka yung complainants at respondent. Pero yung mga lawyers, hindi allowed. Hindi allowed. Allowed silang mag-assist. Nakakapanood naman tayo ng mga hearings ng mga committee, di ba? Yung mga committee ng Kongreso, ng House of Representatives, ng Senate, sa mga hearings nila in aid of legislation, investigations in aid of legislation, yung mga resource person, sila naman yung nagsasalita. Yung mga lawyers nasa likod lang, nag-a-assist, tinatanong ng resource person. Dito, ganun din yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, basahin natin yung rules. Tingnan nyo sa rules. Ito. Nakalagay sa rules. Ito yung pinagbabasihan ni Congresswoman Beatrix Luistro. Bakit hindi pwedeng mag-direct examination at hindi pwedeng direct examination at cross-examination ang mga lawyers? Ito. If it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist, the committee shall dismiss the complaint and submit the report required hereunder. If the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. Yan So, ang pwede lang mag-conduct ng direct examination at cross-examination ay yung mga members ng committee. Hindi pwedeng ang lawyers. Hindi pwede ang lawyers. Malinaw, the committee through the chairperson may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. Ibig sabihin, kung ang complainant may ipipresent na witnesses, at kung ang complainant may ipipresent na mga documentary evidence or ebidensya nila, pwede silang i-examine pero ng members lang ng Congress, ng Justice Committee. Hindi pwedeng yung abogado ng kalaban. Hindi rin sila pwedeng mag-cross-examine. Malinaw po nakalagay sa rules. Okay? So, kaya malinaw po dyan sa rules. Rules po yan. Kaya hindi pwedeng hindi sundin. Yan ang nakalagay sa rules. Yan yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Luistro
Sara Duterte, not lawmakers or lawyers, should present evidence to rebut impeachment complaints. Hindi pwede. Kaya, ngayon, bakit naman ganon? Bakit naman ganon? Sa bagay, lawyer naman si Sara eh. Di ba? Pabor nga sa kanya yan kasi lawyer siya eh. Yung isa nga doon sa complainants, di ba? Si Father Saballa, hindi naman lawyer yun, pare yun. O, pero mag-a-argue siya. May abogado siyang kasama, pero ano lang yun, mag-a-assist lang sa kanya. O, ewan ko kung may lawyer na complainant. Pero yung impeachment, yung fourth impeachment, lawyer ang complainant doon eh. Si Attorney Cabrera. Kaya pwedeng siya, i-argue niya yun. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, wala pa tayo ditong makikitang yung mga lawyers ni Sara na 16 lawyers, nandun lang yan, mag-a-assist lang. Pero hindi sila pwedeng mag-examine at cross-examine. Nakalagay po dun sa binasa kong rules. Di ba? O, binasa ko yung rules nakalagay dun. O, ang Justice Committee Chairperson ang magdadirect ng period of examination. Iko-control yung examination, limited lang yan sa mga ang examination at cross-examination ay limited sa members ng komite. So sila lang yung pwedeng mag-examine at cross-examine. Dapat sana sa trial, halimbawa yung complainant nag-present ng kanyang mga ebidensya, yung complainant nag-present ng kanyang mga testigo, pwede siyang i-cross-examine ng kalaban, yung mga abogado ni Sara. Kung trial, ay hindi pa naman to trial. Committee hearing pa lang ito ng Justice Committee. Kaya, ito namang si Argo, grave abuse of discretion. Rules ang pinag-uusapan dito, Argo. Hindi naman ito impeachment trial. Impeachment hearing lang. Katulad lang ito nung committee hearing sa mga investigations in aid of legislation. Makikita nyo dun sa mga hearings ng mga investigations in aid of legislation, tanong, yung bang mga lawyers na nag-a-assist sa mga resource persons pwedeng mag-argue doon? Hindi. Hindi sila. Hindi pwede. Kasi magugulo yung hearing eh. Magugulo yung hearing. Ano yan eh. Ano pa lang naman ito eh. Dinidetermine pa lang nito probable cause. Hindi pa naman guilt ng accused or ng respondent. Mga kabunyog, hindi guilt ng respondent ang pinag-uusapan dito. Hindi conviction. Probable cause lang. Ibig sabihin, mayroon bang probable cause ito? Ganun lang yun. Ang mahirap kapag huhusgahan ka na kung guilty ka o hindi ka pinayagang mag-argue yung mga lawyers mo. Hindi ka pinayagan na yung mga lawyers mo ang mag-cross-examine. Sa trial yun, required yun sa trial kasi trial na yan. Yung right mo na ngayon na i-confront yung mga witnesses against sa'yo, sa trial yan. Yung right mo na i-confront ang witnesses against sa'yo, tapos i-cross-examine din sila sa trial. Ito hindi pa to trial. Ang kapangyarihan ng Kamara ay mag-initiate ng impeachment complaint. Ang kapangyarihan naman ng Senado ay mag-trial. So magkaiba ang pag-initiate ng impeachment complaint at pag-trial. Sa initiation ng impeachment complaint, ang dinidetermine lang sufficiency in form, sufficiency in substance, saka sufficiency in grounds for impeachment, tapos probable cause. Sa mga ganyan, hindi pa kailangan na ibibigay mo na yung lahat ng rights ng respondent. Hindi pa. Kasi ano lang naman to, determination of probable cause. Kung sa criminal case, ano pa lang to, fiscal, prosecutor pa lang to. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Di ba sa prosecutor, binibigyan lang naman ng opportunity yung respondent mag-submit ng counter affidavit. Minsan nga, ito sa totoo lang, ito sabihin ko sa inyo, sa criminal case, hindi required ang hearing. Yan. Hindi required ang hearing. Sige, kung may abogado dito, makipag-argue kayo sa akin, sabihin nyo sa akin, required ba ang pag-conduct ng hearing sa preliminary investigation sa criminal case? Sa fiscal, required ba mag-hearing ang fiscal? Hindi. Discretion ng fiscal kung magpapatawag siya ng hearing.
Ang tawag doon, clarificatory hearing. Kung masipag ang piskal, magpapatawag siya ng clarificatory hearing. Pero kung ang piskal ay ano naman, okay na sa kanya yon, na-receive niya na yung complaint affidavit, pinadala niya na doon sa respondent, binigyan niya ng subpoena, tapos pinasubmit niya ng counter affidavit, nag-submit naman ng counter affidavit, magde-decide yung fiscal based na lang doon sa mga pleadings, yung sinubmit na complaint affidavit at saka counter affidavit. Hindi siya kailangang magpatawag ng hearing sa preliminary investigation. Bakit may mga fiscal na nagpapatawag ng clarificatory hearing sa preliminary investigation? Eh, diskarte niya yun. Gusto niya eh. Pero hindi required. Ang nakalagay kasi sa rules namin dyan, rules of court, may. The prosecuting fiscal may or the investigating fiscal may. Hindi shall. Kapag sinabi mong, ang sabi doon, the prosecuting fiscal may call for a clarificatory hearing. May, hindi naman shall. Kapag shall, required ka. Marami akong kakilalang piskal. Sa amin sa probinsya namin, hindi uso na yung piskal nagka-clarificatory hearing. Pero pag sa Quezon City, naka-appear na ako doon, may nahawakan akong kaso, may hearing na pinatawag yung prosecutor doon sa Quezon City. Preliminary investigation pa lang yun. Ganun talaga. Kaya dito sa Kamara, hindi nga ito nag-hearing eh. May hearing, required yung hearing, pero hindi kinakailangang magkaroon ng trial type. Ibig sabihin ng trial type, yung may cross-examination, wala. Ang pwede lang mag-examine at cross-examine yung mga members ng Justice Committee. Nakita nyo mga kabunyog? Kaya yung mga paulit-ulit yan na nagsasabing wala daw due process. Sinong nagsabi sa inyo? Ganyan talaga ang nakalagay sa rules eh. Ganyan talaga ang nakalagay sa rules. Ngayon, mayroon na namang mga kinakalat din itong mga DDS. Sagutin ko to. Bakit daw pinagkakaabalahan yung impeachment ni Sara samantala daw ang daming problema ngayon ng bansa? Itong isang lawyer na ito, Regal Oliva ba to? US $1, ang kapalit is 60 pesos and 10 centavos. Tapos impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso, gag lang. So, nakita nyo? Ginagamit nilang issue, bakit daw ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga anti-Duterte o kontra kay Sara, bakit daw hindi na lang palampasin na muna yung palampasin na yung kaso na yan ng impeachment, tigilan na yan kasi politika daw yan. Ang mas kailangan daw ngayon ng tao, itong napakataas na presyo ng mga bilihin at ang dollar, ang peso bagsak na, 60 pesos na daw ang isang ang peso in exchange sa dollar. Kaya sabi nitong isang dapat yan na daw yung pagkaabalahan. Alam nyo mga kabunyo, ginagamit lang naman nila yan mga krisis na yan para palibrihin si Sara. Ginagawa naman ng gobyerno yung magagawa eh. Ginagawa naman ng Kongreso yung magagawa. The same tungkol sa krisis na yan. At the same time, ginagawa rin ng Kongreso yung pagpapanagot kay Sara. Hindi pwedeng yan. Parang sasabihin mo, itigil na yung impeachment kay Sara. Kasi ito na lang asikasuhin natin. Itong mga batas para sa krisis na ito na nararanasan natin. Pareho yan kailangang aksyonan ng Kongreso. Tama yung sinabi ni Congressman Terry Ridon. Nagpasa naman sila ng mga aksyon para makatulong. Inalis na yung binigyan na ng powers ang presidente na i-lift ang mga taxes, yung mga i-suspend ang excise fuel tax, yung iba pang pwedeng magawa ng presidente using emergency powers sa panahong ito ng krisis. Pinasa na yan ng Kamara eh. Pinasa na rin sa Senado. So, ibig sabihin, ginagawa naman ng Kongreso yung trabaho. Ngayon, pagdating sa impeachment, trabaho yan ng Kongreso. Gagawin din nila yan. Pagdating naman sa pagtugon sa krisis, trabaho na yan ng presidente. Ang presidente naman,
Hindi naman involved diyan sa impeachment. O anong problema? Kaya yung mga yung mga rason na yan ng mga DDS na wag na daw pagkaabalahan ang impeachment dahil may problema tayo ngayon dahil sa gira ng Iran. Ang gusto lang nila makalibre si Sara. Ha? Oh, at saka tama si Terz Zored. Ha? Si Sara mismo isa sa mga problema ng bansa. Ibig mong sabihin, papalampasin mo yung mga korupsyon na ginawa ni Sara dahil lang sa krisis nating kinakaharap ngayon. Ha? Kaya nga natin pinapanagot ang mga korap sa ating bayan kasi nilustay nila ang pundo ng bayan. Ha? Yan yun. Pinapanagot din natin yung mga involved doon sa anomalya sa flood control. Tuloy-tuloy pa yun. Ako nga, kung napanood nyo, pinapanawagan ko na ipatawag ng Senate Blue Ribbon si Amina Pangandaman sa Kasibersamin. Napanood nyo yung live ko doon? Oh, nag-live ako tungkol dyan. Hindi pwedeng palusutin yan sila Amina Pangandaman sa si Adrian Bersamin. Kasi malaki yung pananagutan nila. Dapat silang mapanagot. Kung talagang may pananagutan sila, dapat silang managot. Kala-live ko lang yan kanina. Ewan ko kung napanood nyo. Oh, bakit? Dapat gawin yon. Imbestigahan si Amina Pangandaman. Alangan namang DBM secretary ka. Wala kang alam. Ano? Alangan namang hindi mo alam yung mga nangyaring anomalya sa flood control. Pero hindi pinapatawag ni Senador Ping Lacson. Kaya sabi ko nga, dapat ipatawag ni Senador Ping Lacson si Amina Pangandaman. Hindi pwedeng hindi sa kasi Adrian Bersamin. May mga pananagutan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mali yung sinasabi na dahil may krisis, dahil may investigasyon sa anomalya sa flood control, yan na lang daw muna ang pukusan, yung krisis sa kayong investigasyon sa anomalya sa flood control. Huwag na daw yung kay Sara kasi politika yan. Hindi yun. Ha? Oh, ano lang yan? Ginagamit na lang yan na issue ng mga DDS para makalibre si Sara. Ang mas tama ay tugunan ang problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga bilihin, ipakulong ang mga sangkot sa anomalya sa flood control, tuloy-tuloy, at panagutin din si Sara, i-impeach si Sara. Lahat yan. Hindi pwedeng ititigil mo yung mga yon, ititigil mo ang impeachment kay Sara dahil lang, ang fokusan na lang daw ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gasolina, crudo. Yun na daw ang fokusan. At saka yung yung pagpapakulong doon sa mga sangkot sa anomalya, sa flood control. Wag na daw si Sara kasi politika lang daw yan. Sinasakayan ng mga DDS yung issue na yan para palibrihin si Sara. Pero hindi. Tama yung sinabi nila Congressman Terry Redon. Lahat yan gagawin dapat. Nagpasa na ng mga batas ang Kongreso para bigyang emergency powers ang presidente para tumugon sa krisis. Trabaho na ngayon ng executive. Ngayon, ang executive, wala namang pakialam yan sa impeachment. Trabaho rin yan ng House. Yung pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control, DOJ yan, Blue Ribbon, at saka Ombudsman. Tuloy-tuloy din tayo sa pagpapakulong. Dapat ipakulong na si Villanueva, si Jingo Estrada. Imbestigahan na rin sila Amina Pangandaman, Bersamin. Habang si Sara din, tuloy-tuloy din ang impeachment sa kanya. Lahat yan dapat nating, Kaya makikita nyo, ako, paiba-iba ako ng mga topics. Talagang tinutugunan ko lahat yan. Saka ng bunyog. Yung issue ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tinatalakay namin yan. Sa isang channel nga namin, yung bunyog, YouTube channel, saka bunyog page, nagtalakayan kanina sila Colex Suliman, ang mga leaders ng bunyog. So, ito mga kabunyog, ito ang gustong makita ng taong bayan. 1, tugunan itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 2, ipakulong ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. 3, i-impeach si Sara Duterte. Lahat yan importante. Lahat yan importante. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin na wag na muna yung mga investigasyon sa flood control, yung mga magpapakulong sa mga senador. Sasabihin na naman nila yan, politika yan, sabi ng mga DDS. Pinupolitika lang si Villanueva, si Jinggoy. Wag na daw muna yan. Fokusan na lang muna yung
problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga bilihin. O wag na din daw muna si Sara Duterte. Kasi may mas malaki daw tayong problema. Itong krisis ngayon na nararanasan natin. Hindi. Lahat yan kailangan nating tugunan. Tugunan natin ang krisis na ito. Ipakulong natin ang lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control. Wag nating tantanan yan. At si Sara Duterte, ipa-impeach din natin. So yan, mga kabunyog, yan ang tama. Yan ang tamang gawin natin. Okay? Kailangan umattend na dyan si Sara. Actually, hindi naman inimbitahan siya para maidepensa niya yung sarili niya. Pero kung hindi siya a-attend, nasa kanya yan. Pag hindi siya umattend, hindi pwedeng ipapadala niya lang ang abogado. Mga kabunyog, ililinaw ko lang. Hindi pwede ditong abogado lang. Siya talaga dapat ang umattend. Bakit hindi pwedeng abogado lang? Hindi pa naman po kasi ito trial. Hindi pa ito trial. Kahit ginagamit ang term na mini trial, technically hindi pa ito trial. Kumbaga, ano pa lang yan? Hearing ng Justice Committee. Kaya ang may karapatan pa lang dyan na magsalita, yung mga members ng Justice Committee, yung mga kongresista. Pangalawa, yung complainant. Yung mga complainant at saka yung respondent. Sino yung complainant? Ay di ba doon sa first impeachment complaint, yung third impeachment complaint, ang complainants doon, si Father Saballa at saka yung mga civil society. So, a-attend sila dyan sa hearing at makakapagsalita sila doon. Sino naman ang respondent? Di si Sara Duterte. A-attend din siya dyan dapat at makakapagsalita siya. Ang mga abogado, hindi pa dyan pwedeng magsalita. Doon sila sa trial sa Senate. Yan po ang rules dyan. Pero pwede bang magdala ng abogado si Sara? Pwede, para mag-assist lang sa kanya. Pero ang pwede lang na magsalita sa trial ay sa hearing, una, ang pwede lang magsalita ay ang complainants. Hindi, unang-una muna yung mga kongresista na member ng Justice Committee. Sila lang. Sila ang pwedeng magtanong, sila ang pwedeng magsalita, magmanifest. Sila rin ang pwedeng mag-motion. Yung mga complainants, pwede rin sila magsalita. Yung respondent, si Sara, pwede rin siyang magsalita para idepensa ang sarili niya. Pero wala pang abogado na pwedeng magdepensa. Wala pa. Hindi pa pwede ang abogado. Bakit? Hindi pa naman ito trial. Hindi pa po ito trial. Kumbaga, ito na nga yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara eh. Ito na yung isyong ginagamit ng kampo ni Sara. Bakit daw hindi pwedeng idepensa si Sara ng mga abogado niya? Yun ang nakalagay sa rules eh. Yun ang nakalagay sa rules ng impeachment. Ang mga abogado pwedeng umattend to assist lang. Para lang mag-assist. Kahit naman sa complainants, pwede rin magdala ng abogado yung mga complainants. Pero, hindi rin sila pwedeng, yung abogado ng complainants ang magsalita. Hindi. Sila pa rin, yung mga complainants ang magsasalita. At pangalawa, ganun din sa respondent, si Sara lang ang pwedeng magsalita doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ang tanong, a-attend kaya si Sara? Si Sara sana, ang gusto niya, ang mag-attend para sa kanya, yung mga abogado niya. Bawal nga yan sa rules. Bawal sa rules yan. Bakit naman kasi hindi pwedeng abogado? Hindi pa nga po kasi yan trial. Hindi pa po trial. Parang, ang status po nito, alam nyo, kahit ito kasi mga kabunyog kahit sa labor case, ito nga, pinapaliwanag ko ito kasi nagtuturo ako ng labor eh. Alam nyo bang sa labor law, sa mga labor cases, kapag ang manggagawa, workers or empleyado, magrereklamo sa DOLE, kapag pumunta siya dun sa DOLE, hindi niya pa kailangan ng abogado, hindi pwedeng may abogado. Kapag nasa pa lang, yung early stage pa lang ng kaso, bawal kang magbitbit ng abogado mo. Bakit bawal kang magbitbit ng abogado mo? Hindi pa naman technically kaso yun. Parang nagsusumbong ka pa lang sa DOLE, kaya paghaharapin pa lang kayo, yung employer at saka yung nagrereklamong empleyado. Pipilitin kayong magkausap, magkasundo. So, hindi kailangan ng abogado doon. Pero kapag hindi kayo nagkasundo, dadalhin na ngayon sa arbitration. Doon na ngayon kailangan ang abogado sa arbitration. Ganyan din dito. Wala pa ito sa trial. Ano pa lang ito eh. Actually, para kang
ang role dyan ng House of Representatives, para kang lumapit sa piskal o sa prosecutor. Nagsumbong ka sa prosecutor. Parang piskal, mayroon po akong kasong irereklamo. O di ba? Parang katulad ito ng criminal case. Sa criminal case, pupunta ka sa piskal. Ano yan eh? Tatanungin ka ng piskal, sino bang nirereklamo mo? O, di sasabihin mo. Yun yung magiging respondent. Mayroon ka bang mga ebidensya? Mayroon, ito. Sinong mga testigo mo? Ito. O. Katapos ngayon, ang gagawin ng piskal, papadalhan ngayon ng kopya yung respondent. Papadalhan ng subpina para sumagot, mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, pagsagot nung respondent, i-assess, i-evaluate ng fiscal o ng prosecutor kung may probable cause. Pag nakita ng prosecutor na may probable cause, isasampa niya na yung kaso sa korte. Yan na yung tinatawag na information. Yung fiscal na ngayon ang magiging ng abogado ng complainant. Ngayon, kumbaga dito, ganyan ang nangyayari sa impeachment. May nag-file muna ng impeachment complaint, ini-evaluate ngayon ng committee ng Kamara, sufficient ba ito in form? Sufficient ba ito in substance? Sufficient ba ito in grounds? Mayroon ka bang mga ebidensya at testigo? Tingnan nga natin. Ipatawag mo nga yung mga testigo mo at ebidensya. Tingnan nga natin mga ebidensya mo. Yan na yung gagawin sa March 25. Kumbaga, ini-evaluate pa lang ng Kamara kung ito bang impeachment na ito ay dapat talagang suportahan ng Kamara at dalhin sa Senado para magkaroon ng trial. Kumbaga, nag-i-evaluate ang Kamara. Pero hindi rin dito ginagawa ng House of Representatives as a judge. Wala. Hindi sila dito judge. Kung ngayon, dahil kailangan ng due process, kailangan ipaalam mo sa respondent sa kasong ito, si Sara Duterte. O, mayroon sa yung reklamo. O, umattend ka na sa hearing, sa trial, sa March 25, hearing proper na ito. O, magsisimula na. Ipipresent yung ebidensya at testigo laban sa iyo. Baka gusto mong sagutin. O, kaya nakay ano yan mga kabunyog, mga kababayan. Nakay Sara yan kung a-attend siya o hindi. Ngayon, pwede ka bang magsalita doon sa hearing? Yes. Pwede siyang magsalita si Sara. Pwede niya bang kumprontahin ang mga testigo doon? Yes, pwede. Pero hindi pwedeng yung abogado niya. Mag-a-assist lang sa kanya yung abogado niya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mangyayari dito. O ngayon, yung nirereklamo ng kampo ni Sara na bakit daw yung mga abogado hindi pwedeng magsalita, kasi nga, hindi pa naman ito trial proper. Hindi pa ito trial proper. Hearing ito para ma-determine kung may probable cause. So, binibigyan dito ng pagkakataon ang complainants na magsalita. I-present ang mga testigo at ebidensya. Binibigyan din ng pagkakataon ang respondent na magdepensa ng sarili. Hindi pa pwedeng mga abogado nila ang magpapapil dyan. Tatanungin sila ng mga members ng Justice Committee, tatanungin yung complainant, tatanungin din yung respondent. Pag hindi umattend ang respondent, parang wini-waive mo. Ibig sabihin, wini-waive mo yung karapatan mong idepensa ang sarili mo. Ay di ba? Yan yung naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw binigyan si Sara ng due process, hindi daw pinagsalita doon sa Kamara. O sige. Kaya sige, dito pwede na siyang magsalita. So makakapagsabi pa ba ang kampo ni Sara na hindi siya binigyan ng due process? Actually, ngayon pa lang kini-question na naman ng kampo ni Sara, due process daw. Wala daw due process itong ginagawa ngayon ng Kamara, sus naman. Wala pa bang due process yan? Kung haba-haba na nga ng prosesong pinagdadaanan, due process pa rin. Ano ito mga kabunyog? Ang gagamitin na naman siguro nilang argumento, bakit hindi pwedeng magsalita ang mga abogado ni Sara? Ay, ano yan eh, nakalagay yan sa rules. Ganyan talaga. Ang importante dyan, binigyan siya ng pagkakataong magsalita, si Sara. Pero kung ayaw niyang magsalita, ayaw niyang mag-attend, bahala siya. Ibig sabihin yan, wini-waive niya yan. Wini-waive niya ang kanyang karapatang magdepensa ng sarili niya. Kasi, ang gusto siguro ni Sara, bahala na yung abogado niya. Hindi naman pwede yun. Kasi yan ang rules. Yan ang rules. Kahit alin naman na impeachment, pagdating sa investigasyon sa Kamara, yung pa lang, hearing pa lang, hindi pa dyan papapil ang mga abogado. Kasi, pag pinapapil mo na yung abogado, magiging magulo na yan. Masyado nang mahaba ang proseso niyan. Ito, ano pa lang naman to, determination ng probable cause. Kumbaga, hindi pa talaga ito guilt ng respondent eh. Hindi pa naman dinideklara dito kung guilty siya o hindi. Ano lang, probable cause lang. Ibig sabihin, may basihan ba
itong ano na to, itong impeachment na ito para may probable cause ba ito para dalhin na sa plenary at pagbutuhan? Yun lang yun. Ha? Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, yung sinasabi nilang bakit walang karapatang magsalita ang mga abogado, hindi pa ito trial. Hearing pa lang ito. Ay maaalala nyo, kahit naman, di ba, tingnan nyo yung mga investigation on in aid of legislation sa mga sa Kamara. Di ba? Kahit sa Senado, may mga imbitado dyan ng mga resource persons, may kasama silang abogado. Pero yung abogado, hindi pwede magsalita. Si Duterte, nang pinatawag sa Kamara sa Quadcom, si Duterte pwede magsalita kasi siya yung inimbitahan eh. Pero yung abogado niya, hindi pwede. Yung abogado niya, hindi pwede. Ganon din, kahit ako, nung pinatawag ako sa Kamara, umattend ako. Pero wala, hindi pwedeng ang abogado ko ang magsalita para sa akin, ako. Ganyan sa mga hearings. Sa mga hearings sa Kamara, ganyan. Hindi pwedeng magsalita ang mga abogado. Pwede lang na mag-assist. Kung mapapanood niyo yung mga hearing sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, kahit yung mga resource persons, katulad ni Bernardo, pag tinatanong siya ng mga kongresista, magtatanong muna siya sa abogado niya, nasa likod niya. Hindi pwedeng yung abogado niya ang magsalita para sa kanya. Si Sara ganyan din. Dapat umattend siya para idepensa niya ang sarili niya. Ngayon, kung may gusto siyang itanong sa abogado niya, tatanungin niya. Pero hindi pwedeng abogado niya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.